Okay, hello grade 2. Now let's proceed to our Filipino. So the topic is pagbubuo ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. Okay? Pagbuo ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. So what is salitang ugat or root word? Ito yung mga tawag sa pinagmulang, ang tawag sa pinagmulang salita ng mas mahabang salita. So these are the example. Tao, kain, mahal. Okay? So ang tawag dito ay salitang ugat. Ito yung short na word. Ito ay galing sa pinathabang word. Katulad nung last time natin na pinag-aralan yung kapayapaan. So ang short word nun is payapa. Nagmamahal. Ang short word nun is mahal. So parang ganito yon. So ang tawag sa kanila ay salitang ugat. Ang tawag sa pinagmulang salita ng mas mahabang salita. Okay. Ang paglalapi ay isang paraan upang makabuo ng bagong salita mula sa salitang ugat. So maglalapi tayo, ibig sabihin magdudugsong tayo, magko-connect tayo ng letters na para makabuo ng new word. Okay? We can add one letter or two letters ang dinadagdag. We can add it in the front, sa beginning, sa unahan, sa middle, sa gitna, and even pwede sa hulihan or sa end. Okay? Ang mga dinadagdag na ito, yung mga letters na ina-add natin, dinadagdag that we are adding are called panlapi. Okay? It can be one letter up to or letters, 2 or 3 letters. Ganun lang. Okay, so for example, tao, 'di ba? Yung salitang ugat natin is tao. So ang panlapi natin gagamitin, ito yung idadagdag. Additional word, the one that we are gonna add is ma. Okay? Where are we gonna add it? Sa unahan or in front, sa beginning. So here, you're gonna add it here. Okay? It's easy, right? Because it's given here where you're supposed to add the letters. So the ma, we're gonna add it in unahan. So can you please read it already kapag meron ng ma, ready, and say what is the new word or bagong salita? Please say it. Correct. It is matao. There is our panlapi and tao is our salitang ugat. Okay? Matao, it's like there's a lot of people. Okay? Now, let's go for our next salitang ugat. It is kain. Kain. And we're gonna add the panlapi. What panlapi are we going to add? So, we're going to add it sa gitna or middle. Who can guess what is the new word if we will add in kain? Ready? Think. Please say the answer. Kain plus in the middle. The answer is kumain. There is kumain. Who's correct? Very good. Now let's go to our last word. That is mahal. Mahal. And the root, the panlapi that we are going to add is in. Where? Is it in beginning, middle, or ending? Sa hulihan or ending. So we're gonna add in sa end. Sa end. So what is our new word now? Can you please think about it? Think. Now, please say it. Ready? Say it. Correct. It is mahalin. There. Mahalin. Wow, very good. It's easy, right? Yeah, as long as it's given, the panlapi, where to write it, where to add it, it's easily to make a new word or bagong
salita. Now, please get your book. Let's try. Please, your Filipino book looks like this. Filipino book. Open it on page 178. Open it on page 178. Okay, now let's start. I'm so excited because I know you can do this. Okay, number 1 is ingat. Our salitang ugat is ingat. And then we're gonna add an. Our panlapi is an. Where to add it? It's in the ending. Ending. Okay, can you please write the new word? New, this one, and then a new word here. Okay, like this ha, dapat sulat lahat. Okay, so please write ingat and then an in ending. Sa end, sa hulihan. Ready? Right? Okay, very good. Now, let's go to number 2. Number 2, the root word is, or salitang ugat is buhay. The panlapi that we are going to add is ma. Ma. Where to add it? In the beginning. You're gonna add ma in the beginning. Okay, then buhay, ma, and then buhay. Please write it here sa box. Ready? Please write. Take your time. If it is too fast, you can pause it if you're not yet done, okay? And then just play it after. Now, let's go to number 3. Number 3 is gawa. 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 We are going to add it, where the panlapi that we're going to add is in the middle. Put in the middle. This one is a little bit hard. The ending and the beginning, it's easy. But when it comes to the middle, it's a little bit hard and confusing. Okay, so please write the new word here. Ready? Go. Next, number 4. Number 4 is, the root word is sisi. Sisi. Hi, sisi. Not that one. Sisi. Okay. And then the panlapi that you're going to add is hin. Hin. Where to add it? Sa ending. Sa hulihan. Sa end. Okay? Sisi and then hin. Write it here. Go. Okay, for our last number is ina. Ina. Okay, you are going to add in the root word or salitang ugat is ina, and the panlapi is mag. Mag. Okay, you're gonna write it in the beginning, the mag. Mag in the beginning. Okay, mag and then ina. Write it here. Okay, let me count in 10, 9, 8, 7, 6, 5. If you're done, close your book. 3, 2, 1. Very good. So now let's proceed to our next topic. The next topic is pang-abay at pang-abay na pamaraan. Adverb and the adverb of manner. Pang-abay at pang-abay na pamaraan. Okay. So what is adverb? Ito yung ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa. They are also a describing words, but the one that they are describing are the verb or action word, yung pandiwa. Okay, yung verb. So like this, marahang lumalakad ang pagong. So the verb here is lumalakad. Okay? And the pang-abay, how did the pagong walk? Marahan or slowly. Okay? The turtle is walking slowly. So ang adverb is marahang. Okay? Pang-abay, and then ito yung pandiwa. Okay? Next.
Siya ay naglalakad ng dahan-dahan. Okay? So, nasan dito yung pandiwa? Naglalakad. O, parehas lang pala. Halos the same lang. Naglalakad. Paano siya maglakad? Dahan-dahan. O, so, yun yung pang-abay. Okay? Ang dinidescribe niya, nilalarawan niya yung kung paano natin ginagawa yung action. Okay? So now, for more info about pang-abay, ang pang-abay ay naiiba sa pang-uri. So yung pang-abay daw, it's different sa pang-uri. Yung adverb, it's different sa adjective. A while ago, I told you already, yung pang-uri, dinidescribe niya yung noun and yung mga noun, noun and pronoun, okay? While yung pang-abay, ang dinidescribe niya ay yung verb or yung action word. Nilalarawan niya yung paano tayo ginawa yung action. Okay? Ang pang-abay ay naglalarawan. It describes on how we do kung paano natin ginawa, how we did it, ginagawa, doing it, and gagawin pa, will do it, yung mga action. At tinatawag itong pang-abay na pamaraan or adverb of manner. Ito ay maaaring gamitin sa hulihan, sa unahan, meron pwedeng sa unahan, at pwede rin namang nasa hulihan. So ito yung example, mahusay magluto si nanay. So nasan yung action word dito? Magluto. Ano daw siya magluto? Mahusay. Okay, next. Si tatay ay nagmamaneho ng maingat. So nasan dyan yung pandiwa, yung action, nagmamaneho. Paano siya nagmamaneho? Paano siya nag-drive? Maingat, okay? Carefully, nag-drive carefully, okay? So now, before we proceed sa ating sasagutan, we'll do some exercises para lalo nyo pang malaman at maintindihan. Excuse me. Ang pang-abay at pang-abay na pamaraan. Okay. Now, taos-puso silang nagpasalamat sa akin. So, nasan dyan yung action word? Taos-puso silang nagpasalamat sa akin. Nasaan ang action word? Please say it. Correct. Nagpasalamat. So, paano sila nagpasalamat? How did they say thank you? Okay, correct. Taos, puso. Okay, now let's go to number 2. Masaya akong ngumiti sa kanila. Masaya akong ngumiti sa kanila. Nasaan dyan yung ating action na ginawa? Yung ating pandiwa or action na ginawa? Nasaan ang action? Say it. Correct. Ngumiti. Paano kang ngumiti sa kanila? Please say it. Correct. Masaya. Now, let's go to our number 3. Maligaya akong sinalubong ng mga taga-baryo malinis. Uulitin ko. Maligaya akong sinalubong ng mga taga-baryo malinis. Nasaan ang action word? Ang pandiwa. Please say it. Correct. Sinalubong. Paano siya sinalubong ng mga taga-baryo malinis? Maligaya. Okay. Now, let's go to number 4. Kaagad na akong naglinis ng paligid. Kaagad na akong naglinis ng paligid. So, nasan dyan yung ating pandiwa? Naglinis. Correct. Nasaan naman ang ating pang-abay? Correct. Say it. Correct. Kaagad. Okay, last one. Gagawin ko ng mahusay ang aking tungkulin. Gagawin ko ng mahusay ang aking tungkulin. Nasaan ang
action word or pandiwa? Say it. Correct. Gagawin. Nasa naman yung ating pang-abay or adverb? Paano niya ginawa? Yung kanyang tungkulin? Mahusay. Okay, now it's time for your book work. Okay, open it again, your book on page 180. 180. Okay, let me start in 5, 4, 3, 2, and 1. It says here, the instruction, listen, you're gonna circle yung pang-abay na pamaraan na naglalarawan sa nakasalungguhit na pandiwa. So, yung pandiwa natin meron ng mga underline. Okay? Meron ng salungguhit or underline yung ating mga action na ginawa. So ngayon, ang hahanapin na lang natin, ang bibilugan ay yung pang-abay. Paano niya ginawa yung action? Okay, number 1, babasahin ni Teacher Bell. Number 1, masayang ginawa ni Bathala ang daigdig. Paano niya ginawa ang Bathala, ni Bathala ang daigdig? Pakibilugan ang pang-abay. Okay, next, number 2. Lumilipad ng mataas ang mga ibon. Lumilipad ng mataas ang mga ibon. Paano daw lumilipad ang mga ibon? Bilugan ang pang-abay. Yung sagot doon sa tanong ko, yun na andyan na din yun. Yun na yung bibilugan nyo. Okay, next, number 3. Sabik siyang pumunta sa mundo. Sabik siyang pumunta sa mundo. Siya ay, paano siya pupunta sa mundo? Okay, next, number 4. Malungkot niyang tiningnan ang kapaligiran. Malungkot niyang tiningnan ang kapaligiran. Paano niya tiningnan ang kapaligiran? Next, number 5. Tahimik na umiiyak si inang kalikasan. Tahimik na umiiyak si inang kalikasan. Paano daw umiiyak si inang kalikasan? Now, let's go to number 6. Hiyang-hiyang nagsalita ang mga tao. Hiyang-hiyang nagsalita ang mga tao. Paano daw nagsalita yung mga tao? Bilugan ang pang-abay na pamaraan. Okay, next, number 7. Nangaral si Bathala ng mahinahon. Nangaral si Bathala ng mahinahon. Paano daw nangaral si Bathala? Next, number 8. Maayos niyang kinausap ang lahat. Maayos niyang kinausap ang lahat. Paano niya kinausap ang lahat? Paano niya kinausap ang lahat? And number 9, matapat na nangako ang bawat isa. Matapat na nangako ang bawat isa. Paano sila nangako? Paano sila nangako? And number 10, maligayang umalis si Bathala. Maligayang umalis si Bathala. Paano umalis si Bathala? Okay, so we are done for our first lesson in Filipino. For your assignment, study yung ating panlapi, yung yung dinadagdag, and also yung pang-abay. Okay, take a picture of pages 178 and 180 and send it in our class dojo. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye!